Maayong adlaw sa tanan. Ako si Primo Mendoza from Binyan, Laguna. And today, gusto ko i-share sa inyo mga tumatak sa akin habang nag-aaral ng Bisaya class. Ang una kong gustong i-share sa inyo ang vowels. May 3 vowels lang ang Bisaya. Ito ang A, magkasama ang EI, at magkasama ang OU. Mapapansin natin to kapag kumausap tayo ng mga native Bisaya speakers and even sa mga chat. Kadalasan, napagpapalit nila yung mga vowels kapag may mga tinatype sila na Tagalog words tulad ng oo na nagiging uu at tulad ng tapusin na nagiging taposin. Ang pangalawang bagay na gusto kong i-share sa inyo ay ang tinatawag na glottal stop. Ang glottal stop is a short, sharp stop of airflow usually between vowels. Para sa mga hindi native Bisaya speakers, babasahin natin ang mga words na ito as dako, bago, and duwa. Pero upon learning the glottal stop na madalas ginagamit sa mga Bisaya words, somehow, naintindihan ko na kung paano basahin ang mga ibang Bisaya words. For example, dako, bago, duwa. To tell you honestly, bago ko matutunan yung mga bagay nito regarding the Bisaya language, natatawa ako pag nakikipag-usap ako sa mga kaibigan ko na may Bisaya backgrounds or native Bisaya speakers. Well, hindi rin naman nila kasi pinapaliwanag nung una. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hirap yung iba sa kanila baguhin since yun nga yung kinalakihan nila. Para sa akin, importante ang pag-aaral ng Bisaya language. Hindi lang limited sa kaalaman kung papaano tayo makikipag-usap in Bisaya. Isang way din ito para maintindihan natin yung expressions and feelings ng mga native Bisaya speakers through their words. Daghang salamat sa pagpaminaw. Unta daghan mo natunan sa vlog tungkol sa Bisaya class.